Hello everyone! Welcome back to our channel. Muli ako si Kuya Doc Ads at sa video ito pag-uusapan natin yung structural equation modeling, specifically yung covariance-based structural equation modeling. Nagawa ko ng video ito kasi nakita ko na pagdating sa structural equation modeling, yung covariance-based SEM yung mas ginagamit kumpara doon sa isa pang structural equation modeling which is partial least square. Yun ang ginagamit, yung PLS. At medyo meticulous kasi itong structural equation modeling na covariance-based yung approach. So, naisipan ko gumawa ng video para makatulong sa inyo. And hopefully, after watching this video, ay makagawa kayo ng isang research gamit ang CBSEM. So, ano pang inaantay natin? Let's get started. Pag pinag-usapan natin yung structural equation modeling, dapat alam natin yung mga different terms. Sa research, kilala natin yung independent variable at saka dependent variable. So, wala rin naman pinagkaiba. Yung mga independent variable ay yung nakaka-apekto ng mga variable doon sa ibang variable na tinatawag nating dependent variables. Pero sa structural equation modeling, pag pinag-usapan na natin yung SEM, papalitan lang natin ng konti yung mga term. Though the principle is still there, the description or by definition, yung independent variable, yun yung mga nakaka-apekto. And then yung dependent variable, yun yung naaapektuhan or nai-influensyahan ng mga independent variables. Sa SEM, gagamitin nating term ay exogenous variables and then endogenous variables. Ano ba yung tinatawag na exogenous variable and then endogenous variable? So pag-uusapan natin yan. Then, pag-uusapan din natin yung latent variable. Ano ba yung latent variable na yan? And then, yung constructs. Yan, yun yung mga kailangan term natin. And then, after that, we will also be talking about the different indicators. Ano ba yung mga terms na yan? Ano ba yung indicator na yan? Bakit mahalaga na alam natin yung indicators pag pinag-usapan natin yung structural equation modeling or SEM. So, isa-isahin natin. Punta tayo dun sa types ng SEM muna. Yung structural equation modeling na nabanggit ko kanina, meron siyang dalawang types, yung CBSEM and then yung SEM PLS or structural equation modeling partial least square. Dito sa video natin, i-cover lang natin muna yung CBSEM kasi medyo mahaba itong discussion natin. Magkakaroon kasi tayo ng examples later on. So, gagawa tayo ng separate video para doon sa SEM-PLS. Then, when we talk about exogenous and endogenous variables, pinag-usapan natin kanina na papalitan natin ng konti yung term na independent variable and then dependent variable. We will use exogenous. Ano ba itong mga exogenous variables na to? Pag sinabing exogenous variables, these are variables, so in layman's term, na nakaka-apekto doon sa iba pang variable. Parang the same lang din yung definition niya or description niya doon sa independent. So parang yung exogenous variable, siya din yung independent variable. Okay? So we will use the term exogenous this time. Pero, pag pinag-usapan na yung dependent variable, dito na papasok yung term na endogenous variable. Hindi natin gagamitin yung word na dependent variable dahil yung variables na hindi exogenous, so ang term na gagamitin natin, endogenous variables, may possibility na yung endogenous variable na isa ay nakaka-influensya din sa isa pang endogenous variable. Paano natin yun i-reconcile? So parang siya ay dependent variable pero pwede rin siyang parang maging independent variable. Going back to your knowledge about linear regression, mapupuna natin doon na meron lang isang dependent variable and then pwedeng maraming independent variables na nasa at least interval scale. So, sa structural equation modeling, ina-address niya yung limitation na yon. Kasi what if madaming variables ang nai-impluensyahan ng mga independent variable at hindi iisa lang? And what if
yung isang variable na directly affected by independent variables ay meron pang naiimpluwensyahan na variable. So, halimbawa, in an organization, yung independent variable, for example, yung motivation ng mga empleyado. Ang dependent variable, let's consider yung kanilang work performance. So, yung work performance and then yung motivation, may relationship sila. So, perhaps ang hypothesis natin doon ay the more they are motivated, the more they performed well in terms of their work. So, because of that, posible din na yung kanilang work performance ay nakaka-apekto din sa iba pang variable. Halimbawa, ay yung kanilang fulfillment and salary. So, halimbawa, yung independent variable natin sa ating example na motivation influences work performance. And work performance influences, or the variable work performance may influence the salary of the employees. So dahil nga sila ay motivated, sila ay nagwo-work wholeheartedly, and eventually, dahil nakikita ng management, ng administration yung kanilang work performance or excellent performance sa trabaho, then napopromote sila. So eventually, tumataas ang salary. So yun yung isang example na pwede natin gamitan ng structural equation modeling or kahit simpleng mediation model. Kasi kung titignan natin, yung independent variable na motivation, it influences, again, yung work performance. So, yung work performance, para siyang dependent variable. Pero kung titignan niyo talaga, para din siyang independent variable kapag kinonekta naman natin doon sa salary noong empleyado. So, parang dami namang variables, 3 variables. So, this time, pag ginamit natin yung independent doon sa work performance ng mga empleyado, so parang dependent siya at the same time siya ay independent. So, and that's one of the reasons why instead of using independent and dependent variables, we use exogenous and endogenous variables. So, yung endogenous variable, sila yung nai-influensyahan or nai-explain ng other variables sa model na meron tayo. Another thing is, pag pinag-usapan naman natin yung latent variables, ano ba yung latent variables? Yung latent variables, these are variables that are unobservable. Ibig sabihin, nandyan yung variable pero di natin nakikita. So, in other words, nandyan yung presensya ni variable pero we have to use some indicators, and then yung indicators na gagamitin natin na yun ay sila yung i-analyze natin para ma-explain natin yung tinatawag na latent variable. Halimbawa, gusto nating alamin yung level ng self-confidence ng isang individual. Yung self-confidence, kung titignan natin siya per se, ang hirap niyang i-measure, ang hirap niyang i-define kasi very relative yung definition, hindi siya absolute. So, ang gagawin natin bilang researcher, we have to look for some indicators. Dito natin gagamitin yung ating mga nabasang literature para makakuha tayo ng mga indicator na kapag pinagsama-sama natin, sila yung magiging representative noong particular latent variable. At yung isang term na pwede natin gamitin sa SEM about latent variable, we call them as constructs. Yan. Yung latent variables or constructs sa model, sila yung mga invisible variables pero sila yung hinahanap natin. So what we do is we assign indicators, and when we analyze those indicators, sila yung magiging representative noong particular latent variable na ating minimeasure. Best example ng mga indicators ay yung ginagamit natin sa mga questionnaire checklist o yung ating mga Likert scale type, hedonic scale type of
research instrument, yung may mga 5, 4, 3, 2, 1 Likert scale, yung 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and so on and so forth. So, yung mga items na nilalagay natin doon, yung mga statement, we analyze them together, tapos nire-represent nila yung latent variable o yung isang variable na gusto nating alamin, no? Base doon sa mga nabasa nating literature at base doon sa problem na ating gustong i-address sa ating study. So, klaro na sa atin ngayon yung exogenous variable, yung endogenous variable, yung constructs, latent variables, and then yung indicators. Ngayon, pag-usapan natin si model. Meron tayong dalawang models sa ating structural equation modeling. Yung unang model ay yung tinatawag na outer model, and then dahil may outer model, yung isang model, syempre siya ay inner model. Ano yung tinatawag na inner and outer models? Yung outer model, siya yung tinatawag na measurement model. So dito sa measurement model na to, kailangan tingnan natin kung yung mga indicators natin ng ating latent variable or ng ating construct ay talagang sila yung dapat na maging indicator. At ito yung unang ina-assess natin doon sa ating structural equation modeling. Ulitin natin, yung outer model, siya yung measurement model kung saan ina-analyze natin yung reliability noong mga different indicators na nilagay natin for a particular construct. So, sila ba ay nagko-converge together? Sila ba ay related sa isa't isa, interrelated, para maging indicators noong particular construct or latent variable. Pangalawang submodel na meron tayo sa SEM ay yung tinatawag na structural model. So, dito, titignan na yung relationships noong mga different latent variables or constructs. Anong halimbawa, base sa inyong nabasang literature or base sa inyong research, so halimbawa, meron kayong tatlong latent variables at yung tatlong latent variables nyo o constructs ay nabasa ninyo na merong effect yung variable 1 sa variable 2 at meron din siyang effect merong effect yung variable 2 sa variable 3. So, titignan ninyo yung relationships nila at yung mga latent variable na yon, once you connect them, once you correlate them, once you look for the individual relationship, ay yun na yung tinatawag na structural model. Now, let's have an example. The Human Resource Management Unit of a specific organization seeks to examine how work attitude and management support mediate the impact of self-efficacy on employees' job performance. Test the hypothesis at 5% at the 5% alpha level of significance after 372 employees have been surveyed. Dito sa ating example, meron tayong 4 na variables na makikita. Una, work attitude. Pangalawa, management support. Pangatlo, self-efficacy. At ang pang-apat ay employees' job performance. So, itong 4 na variables na to, titignan natin yung impact ng self-efficacy sa employees' job performance. Pero meron tayong dalawang mediators. Yung una ay yung work attitude at yung pangalawa ay management support. So, titignan natin kung paano nag-i-interplay yung mga variable. We will use codes for each variable as follow. So, i-code natin yung self-efficacy as A, yung B ay work attitude, yung C ay support management, at yung D ay work performance of employees. Ma-observe natin dito sa ating figure, meron tayong circles at saka boxes. At dahil nag-code na tayo dito sa ating mga latent variables or constructs, so alam natin na yung A, siya yung self-efficacy, yung B yung work attitude, yung C yung support management, at yung D ay yung work performance ng employees. Ngayon, explain natin yung pinag-usapan natin kanina na measurement model and structural model.
Pag sinabi natin measurement model, ito yung outer model. So, ito yung mga model kung saan isa-isang i-analyze yung mga indicators ng iba't ibang constructs na present sa ating model. So, halimbawa, dito sa ating model, meron tayong 4 na constructs or 4 na latent variables. Yan, yung A, B, C, and D. So, itong 4 na to, ito yung mga measurement model. Yan. So, pag in-analyze natin sila isa-isa, titignan natin kung ito bang mga boxes na to, ang tawag natin dyan, yung mga indicator. Itong mga indicator na to, ay sila ba talaga yung nararapat na indicator para doon sa particular construct. At kung mapapansin ninyo dito sa codes na ginamit natin, meron siyang A2, A5 or A5 and then merong A4. Ang magiging tanong natin dyan, bakit may A2, A4, and A5? Normally, pag gumagawa tayo ng mga instrument sa ating research, di ba naglalagay tayo ng mga statement. Yung statement na nandoon, yun yung tinatawag natin ng mga indicator. At yung indicators na yon, posible kapag naggawa na tayo kapag nag-conduct tayo ng pilot testing ng ating instrument, hindi lahat ng mga statement na nandun ay true representative noong ating tinatawag na construct. May mga test tayo na gagawin. So, magagawa tayo ng separate video for that kasi masyado nang mahaba tong ating video ngayon. So, ito yung explanation muna siguro ng ating foundation ng SEM. So, we will make another video for the computation about the testing of validity and reliability of our models. So, establish muna natin dito yung mga foundation. So, etong 2, 4, and 5. So, ito na yung tatlong natirang indicators na magiging representative natin nung ating construct na A. Ganon din sa B. So, na-found out natin yung B sub 1, 4, and 5. Sila yung mga indicators after checking the validity and reliability noong mga indicators. C1, C3, and then C4, and then D2, D4, and D5. So, ang istorya kasi nito, sila actually ay taglilimang indicators or taglilimang items. At nung chinek natin yung reliability noong ating mga indicators, lumabas doon na kailangan tanggalin yung dalawang items doon sa kada isang construct. So, ang natira na lang sa kanila ay tag-tatlo or 3, 6, 9, 12 indicators. So, imagine niyo yung 20 item na questionnaire naging 12 na lang after the pilot testing. So, mahalaga yung pilot testing sa research kasi ma-check natin doon yung reliability ng ating ginagamit na instrument. Baka mamaya, sobrang dami ng items natin, hindi na siya magiging friendly doon sa ating magiging respondent. So, instead na makuha natin talaga yung pinaka-reliable na data from them, baka mamaya ang maging tendency dahil sobrang haba ng ating questionnaire or instrument, hindi nila agad masagutan or magmadali silang sagutan. So, magsasuffer naman yung reliability and validity actually ng inyong o ng ating mga data na magagather. Mahalagang i-check yung validity. Of course, it's about accuracy and then yung reliability or yung consistency ng ating mga indicators representing our construct. Once na na-check na natin yung ating measurement model, ang susunod natin gagawin ay titingnan natin yung structural model. So, ibig sabihin, ang una nating i-take into consideration ay yung validity and reliability noong ating measurement model. So, kailangan ma-check natin yung ating mga indicators kung sila ba ay valid and reliable. And then, once na napatunayan na natin or na-found out natin na sila talaga ay valid and reliable, the next thing to do is to analyze our structural model. So, ang structural model naman na mention natin kanina
ay itong mga circle. Normally, yung ginagamit for the latent variable or the constructs ay circle, and then yung mga indicators ay boxes, just to have a distinction between the two. Kung mapapansin nyo din ngayon, nandito na yung mga arrow. Yung arrow na yan, mahalaga. Tong arrow from A to B, B to C, C to D, yan. Yung arrow pointing from one variable to another variable or from one construct to another construct. So, i-explain natin itong mga arrow na meron dito. Kung babalikan natin itong ating problem, the Human Resource Management Unit seeks to examine how work attitude and management support mediate the impact of self-efficacy on employees' job performance. If we're going to analyze this problem, yung self-efficacy, parang siya yung independent variable. Tapos, yung employee's job performance, siya yung dependent variable. But in structural equation modeling, kagaya ng binanggit natin kanina, we no longer use the IB and the DB. Instead, we use exogenous and endogenous variables. Dito pa lang sa problem, kapag in-analyze natin, mapapansin natin na yung self-efficacy, siya yung exogenous variable. Kasi tinitingnan natin yung impact ng self-efficacy doon sa employee's job performance. So, dahil yung self-efficacy, siya yung parang independent variable or walang nakaka-impluwensya sa kanya dito sa problem na ina-analyze natin. So, we consider self-efficacy as the exogenous variable. And these variables are called endogenous variables. So we have endogenous variable 1, which is the work attitude, endogenous variable 2, which is the management support, and endogenous variable 3, which is employee's job performance. At kung titignan natin yung ating model, ito yung ating ina-analyze. So, yung A going to D, yan yung effect noong self-efficacy doon sa work performance ng employees. At yun yung tinitingnan natin na direct effect noong A going to D. And then, sabi dun sa problem natin, etong work attitude and management support ay mga mediator, mga mediating variables. Kaya naman, kung makikita ninyo yung arrows from A to B, dadaan siya dyan, and then yung B to C, so kinonsider din dito yung C as another mediator variable or mediating variable. And then from C to D, yan, bago pumunta kay D, may isa pang arrow from B papunta kay D. So, ibig sabihin, titingnan din yung effect ni B sa D as a mediator or mediating variable. At kung i-observe ninyo, lahat ng arrows na nandito pointing to another variable, from one variable going to another variable, ay sila yung mga hypothesis ng ating study. At syempre nakabase yan doon sa mga literature na nabasa natin, and we found out that those literatures or pieces of literature are significant doon sa ating ginagawang model. Sa susunod nating video, i-explain natin kung paano iraran yung ganitong klaseng model gamit ang freeware. So, gagamit tayo ng isang software. It's a freeware actually para maran natin siya nang hindi na tayo magma-manual computation. So, after the analysis, ito na yung naging result niya. So, yung individual computation or process nito, explain natin sa susunod nating video. I hope makatulong sa inyo itong ating video, at kung meron kayong iba pang request ng mga video, just type your requested video sa comment section below, and don't forget to like this video and share this video with your friends. Muli, ako si Kuya Doc Ads, at kita tayo sa susunod nating video. Maraming salamat!